ang iyong banal na Espiritu. Lord, speak in your own special way, move in your own special way, do great and wonders, mighty God, in our midst. At ngayong malamang dakilang Ama, we bring back to you all the glory. Receive all the praise and the honor para lamang sa iyong dakilang pangalan. In the sweet and the mighty and in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, at ang bawat sa iyong magsabi na Amen. Thank God. Thank you po. Glory to God. Tapos natin yung ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Luke 1:3. Yung ating text, tingnan po natin. Actually, ito rin po yung ating pinag-aralan na last Sunday. Ano po, isa sa mga 7 last words. Ano po, ang sabing ganoon sa Matthew 23:34, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Luke 23:34, yan po ang isa sa 7 last words ni Christ. Isa sa huling 7 winika ni Christ sa krus ng Calvary. Pakipakinig kong maigi, and ayon po sa mga Greek scholar, ay ito pong salitang, Father, forgive them, for they do not know what they are doing, ay hindi pa ipinapako si Christ sa krus ng Calvary. Ito ay paulit-ulit na niyang binabanggit ayon po sa mga Greek scholar, sapagkat yung pong Old Testament ay sinulat sa wikang Hebrew at ang New Testament ay sinulat sa salitang Greek at may halo po yung Aramaic. Ulit ko pong muli, ang Old Testament ay sinulat sa salitang Hebreo. Write it down. Dalawa lamang po ang bahagi ng Biblia. No? Bible is divided into 2, the Old Testament and the New Testament. At kung sakaling may Biblia na may dagdag pa, hindi po yun tunay na Biblia. At ang Old Testament ay sinulat sa wikang Hebrew. Ang wikang Hebrew ay salita ng mga Hudyo. Ano ang salita ng mga Pilipino? Ano ang salita ng mga Pilipino? Mali, Pilipino. Walang subject na Tagalog. Ang subject natin ay Pilipino. Okay. Naliwanag po yan hindi ko sinasaktan ng damdamin ninyo. Hindi ko kayo hinihiya. Kapag tayo po ay nakukorek, huwag natin iisipin, hinihiya ako, sinasaktan ng damdamin ko, pinapatamahan ako. Huwag tayong nag-iisip ng ganon. Ano ang subject natin sa eskwelahan? Cebuano. Pilipino. Glory to God. Yung panatang makabayan nyo ngayon, bago na yan. Hindi ko na sa ulado yan, sapagkat iba yung panatang makabayan namin noon. At ang panatang makabayan nyo ngayon ay binago ng dating senador, na tumakbo siyang pagka-presidente pero natalo at naging Deputy Secretary siya. Sino siya? Sino? Bembol Rocco. Artista yon. Sino? Hindi na narinig eh. Sino? Walang sumasagot. So, balik tayo sa Biblia. So, ang Old Testament ay sinulat sa salitang Hebrew na wika ng mga Hudyo. At merong konting halong Aramaic. No? At ang New Testament naman ay sinulat sa salitang Greek. Ano po? Na meron din konting halong Aramaic. Ano-ano yung mga konting halong Aramaic doon? Rabbi means guro. Yan. Eli, Eli, lama sabagtani. Ito po ay Aramaic word. Ano po? Ngayon, bakit Greek ang New Testament? Kasi po, nung panahon ni Jesus Christ, ang naging international language ay Greek. Sa panahon ngayon, ano ang international language? Ano, Bisaya? English. O English. So ngayon, dahil ang New Testament ay sulat sa Greek, so ayon sa mga Greek scholar, yung salitang, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Iyan ay isa sa huling 7 winika ni Christ nung siya ay nasa krus ng Calvary. Maliwanag po ba yun? But according to some Greek scholars, yan ay binabanggit na niya, wala pa siya sa krus ng Calvary. Sapagkat ayon po sa salitang English na yan, na ang original translation ay Greek, ayon po sa kanilang interpretation ay hindi pa
umaakas si Christ sa krus ng Calvary, ay paulit-ulit na niyang binabanggit yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sino po nagsalita dyan? Si Jesus Christ. Sino ang kinakausap niya po riyan? Si Simsimi. Hindi po ang Father. Amen po ba? Satan na ngiti kayo. Sapagkat yung iba ay meron na naman silang bagong kausap, si Simsimi. Marami silang gustong makausap. Pero dapat ang higit na hinahangad natin makausap, wala iba kung hindi ang ating Diyos Ama sa langit. At ang sabi ni Jesus Christ, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Alam mo ba na ang 7 last words ay nagsimula sa panalangin? At ang last word ay nagwakas din sa panalangin. Kaya kung makikita mo talaga, kung pag-aaralan mo talaga ang buhay ni Jesucristo, siya ho talaga was a man of prayer. Lahat po ng kanyang ginagawa, ipinapag-pray po niya. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi siya gumagawa nang hindi siya nag-pray. Lagi po siyang nag-pray. Napaka-dependent niya sa God the Father. It shows to us na without God the Father, we can do nothing. Kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. John 15 verse 4. At ang sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. At sabi ko sa inyo, last Sunday, siya po ay nag-underwent ng illegal trials. And I believe with all of my heart, 6 illegal trials yun eh. 6 illegal trials yung kanyang dinaanan. Ano po? Dumaan siya kay Anas, dumaan siya kay Caiaphas, dumaan siya kay Herodes, dumaan siya kay Pontius Pilate, no? He underwent 6 illegal trials. Ano po? Kaya alam niyo pag nagbabasa kayo ng Bible, kunyari, binabasa niyo yung istorya sa Jesucristo ay nandun na sa krus ng Calvary, no? Binabasa mo yan sa book of Matthew. Meron ding account yan sa book of Mark. Basahin mo rin yun para lubos mong maunawaan. Meron ding account yan sa book of Luke. So basahin mo rin yun para lubos mong maunawaan. Basahin mo rin yung book of John sapagkat meron ding account doon para lubos mong maunawaan. And if you will read the gospel composed of four books, no? 4 na libro yung gospel, no? 4 na libro yan. The Matthew, no? The book of Matthew, book of Mark, book of Luke, and book of John. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano po? Halimbawa, tingin ko sa harapan. Ito, nakikita ni Matthew. Amen po ba? Kung nandito si Matthew, nandito si Mark, nandito si Luke, nandito si John, nakikita to ni Matthew. Pero yung nakikita ni Matthew, hindi nakikita ni John. Tama po ba? Yung nakikita ni John, hindi nakikita ni Matthew. Ano po? Yung nakikita ni Mark, hindi nakikita ni Luke. Yung nakikita ni Luke, hindi nakikita ni Mark. Marahil yung nakikita ni Matthew ay marahil nakikita ng konti ni Mark at saka ni Luke. Tama po ba? Marahil yung nakikita ni John ay nakikita ng konti ni Luke at saka ni Mark. Kaya po yung Matthew ay hindi po kompleto. Kaya kinakailangan basahin mo rin yung book of Mark. Basahin mo rin yung book of Luke. Basahin mo rin yung book of John. Amen po ba? Para lubos mo maunawaan yung pong suffering ni Christ. At balikan nga po natin yung ating text. Sabi nga ni Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ano po, si Jesus po ay nag-intercede para sa lahat. Ano po, for your information, hindi lamang po yung mga nagparusa sa Kanya ang Kanyang ipinapag-pray. No? Hindi lamang yung mga nagparusa sa Kanya ang Kanyang pinapag-pray. Kasi alam talaga natin yung hirap niya talaga eh. No? Yung pagpasa niya ng krus, grabe yun. Hindi niya nakayanan ang pagpasa ng krus. Nadaanan, no? Si Simon, no? Na Sireneo, pinabuhat pansamantala kay Simon na Sireneo yung krus. Sa bigat nga nito eh. Ano po? At alam natin na siya ay tumanggap ng 39 na hampas. At yung hampas na kanyang tinanggap ay mga genuine leather yon na ang dulo nun ay bubog o bakal na matulis. At bawat panghampas, yun ay may 2 o 5 katat.
Nakikinig pa ho ba tayo? Or hibla, ano po? At 39 na napalo ang tumama kay Christ. Kung 5 katad yun, times 39, ilan nga yun? So, marami yun. Maraming hindi lang latay. Sugat talaga. Pakisabi po, sugat. Kaya po ang Biblia ay hindi po nagsabing latay. Wounds talaga ang sabi ng Bible. Sugat talaga. Pag hinampas ka ng latigong pagi, no, o anumang klaseng latigo, ay napalalatayan ka. Pero iba yung pinanghampas kay Jesus Christ. Talagang ano yung katad talaga yun. No? Genuine leather na ang dulo nun ay bubog or bakal na matulis, na matalim, na kapag tumama sa katawan ng isang tao, talsik ang kanyang buto, o yung kanyang laman, talsik ang kanyang dugo. Nakikinig pa ho ba tayo? At hindi biro yung krus na yung crown na inilagay sa ulunan niya, no? Ano yun? Tinik talaga yun. Kaya nung tinarak yung yung crown sa kanyang ulo, tumagos talaga yun. Ano po? Tumagos talaga, patakan talaga yung dugo sa ulo niya. Yung bugbog na dinanas niya, yung alumura, sipa, pagbunod sa mga bigote niya, everything, talagang tiniis talaga ni Christ yun. Nakikinig pa ba tayo? Para lubos niyong maunawaan, walang kasalanan si Christ. And He underwent 6 illegal trials at napatunayan ni Pontius Pilate na walang kasalanan si Christ. Maging si Herod, nakita rin na walang kasalanan si Christ. Kaya binalik nga kay Pontius Pilate. Maging yung asawa ni Pontius Pilate na naginip ng gabi, ang sabi niya kay Pontius Pilate, layuan mo ang taong yan, walang kasalanan niya. Nakikinig pa ba tayo? So it means, 6 illegal trials na ngayon dinaanan niya, idagdag mo pa, hindi siya binigyan ng chance na makapagharap ng witnesses niya. Diba, si Chief Justice ngayon ini-impis, diba? Binibigyan siya ng chance na makapagharap ng kanyang witnesses. At napakabigat ng kanyang lead counsel. Diba? Si Serapin Cuevas, former Supreme Court Justice din yun eh. Yung mga kalaban niya sila Tupas, yung mga kasama ni Tupas, mga estudyante niya lang yun eh. Kaya kung titingnan mo, si Serapin Cuevas, minamali-mali lang yung pagsagot sa mga tanong. Ano po. At maging si Senator Coco Pimentel, abogado yan. Pero kung titingnan mo, hindi siya gaanong makapagsalita ng malalim dahil alam niya yung kaharap niya matinding professor ng law at dating Supreme Court Justice. Hindi naman Supreme Court Justice, member ng Supreme Court. Isa sa mga justices ng Supreme Court. So kung itong si Chief Justice ngayon ay binibigyan ng chance, no? Na patunayan na siya ay walang sala, si Christ ay hindi nakapagpatunay ng kanyang sarili na siya ay walang sala. Nakikinig pa ba tayo? Alam mo ba na gabi nilinis si Christ? Gabi? Hindi siya nilinis ng araw. Kasi kinabukasan pakinggan niyo ito maigi para lubos niyong maunawaan ang pagbabasa ng Biblia. Gabi nilinis si Christ. Kasi nga kinabukasan, Feast of the Passover Lamb. Feast of the Passover Lamb. Pista. Pista ng Pasko, hindi Pasko. Kasi sinasabi ng marami yung Pasko yun Mali po yun. Kaya pag sinasabi nila, December 25, Pasko na, nagmula sa salitang Pasko, hindi po totoo yun. Ang salitang Pasko ay hindi Pasko, it means Passover yan. The Feast of the Passover Lamb. So kinabukasan, pista ng Pasko, hindi Pasko. So kinakailangan, bago sila harap sa pista ng Pasko, malilinis sila. Kaya gabi nila nilinis si Christ. Idagdag pa natin para hindi siya makapagharap ng ebidensya. Amen po ba? At nang siya po ay hiniharap sa hukuman ni Pontius Pilate, illegal po yun. Sapagkat Romano po si Pontius Pilate. Nakikinig pa ba tayo? Samantalang si Jesus ay Hudyo. Hindi mo man napapansin yung mga kagaya kunwari ni Smith, di ba? Yung na-prove ng korte na gumahasa kay Nicole ng Olongapo. Saan ba yun? Tama ba? Subic. Kung titingnan mo, ano yun? Guilty yun.
Pero since siya ay Amerikano, saan siya kinulong? Sa US, sa base ng US. Isipin mo. At ngayon, wala na, nakalipad na. Hindi siya nagdusa sa kanyang kasalanang ginawa. Kung may ginawa man siya. So, bahala na ang Diyos sa kanya. Illegal yung ginawa ni Jesus, ay Hudyo, hinarap siya sa Romanong hukuman. Alam niyo ba kung bakit siya hiniharap sa Romanong hukuman? Pakinggan niyo maigi. Kasi walang hatol na kamatayan sa batas ng mga Hudyo. Walang hatol ng kamatayan. At ano ang hatol ng kamatayan ng panahon ni Jesus Christ? Lethal injection. Amen? Bitay, garote, hugot ulo, hindi po pagpako sa krus. Kaya yung pagpako sa krus ay kagaya yan ng lethal injection, ng bitay, ng garote, no, etc. etc. Parehas po yan. Capital punishment. Yan na yung pinakamatinding parusa, kamatayan. Yung dalawa sa kanyang kaliwat kanan, na pinangalanan ng religion na Dimas at Hestas, mga sadalan talaga yun. Pero wala silang mga pangalan sa Bible. Nilagyan lang ng religion. Nakikinig pa ba tayo? So, mga minamahal, bakit iniharap si Christ kay Pontius Pilate? Sapagkat walang death sentence ang batas ng mga Hudyo. Kaya hinarap nila kay Pontius Pilate. At itong si Pontius Pilate ay nakita nga niya na walang kasalanan si Jesus Christ. Kaya gusto niyang palayain si Jesus Christ. Pero yung mga tao ayaw. Sabi nila, crucify Him, crucify Him. Ipako sa krus. Hayaan siyang mamatay sa krus. Ang ginawa po ni Pontius Pilate, dahil nga po sa pagnanasan niyang makawala si Christ, pista ngayon eh. No? At ayon sa kaugalian, magpapalabas tayo ng isang bilanggo, no? Alang-alang sa pista. Sino ang gusto niyong palabasin? Pakawalan si Barrabas o si Jesus? Alam mo, sinugaw silang lahat. Palabasin si Barrabas. Si Jesus i-crucify. Alam mo, lalong nanginig, nangimba, nangitla itong si Pontius Pilate. Sino ba yung taong ito? Na bakit ganito na lang ang galit ng mga Hudyo sa kanya? Bakit gusto siyang ipapatay? Samantalang wala namang kasalanan ng taong ito. Nakikinig pa ba tayo? Kaya po naghugas ng kamay si Pontius Pilate at ang sabi niya, binibigay ko siya sa inyo at labas na ako dyan, wala akong kasalanan. Alam mo, kung babasahin mo ang banal na kasulatan, lumuluha ang mga babae. Pero pinigil sila ni Jesus. Pati po noong hinuli si Jesus at merong isang kawan na ang pangalan ay Malchus. Ang ginawa po ni Pedro, kinuha niya yung tabak niya, tinaga yung tenga ni Malchus. Talsik talaga. Pero alam mo, pinigil siya ni Jesus at hinayaan niya na dakpin pa rin siya ng mga dumadakip sa kanya. At yung tenga ni Malchus na tumalsik, kinuha niya, kinabit niya, oy! Nakikinig pa ba tayo? Walang sound yun for cinematic purposes lang yun. Cinematic effect. Yan, nung kinabit niya yung tenga, oy! Hinayaan niyang dakpin siya. Kaya nga po, kung tawagin siya is kordero ng Diyos. Para sa inyong kaalaman, ako, nasubukan ko magkatay ng kambing. Ano po, ang tatay ko, ang original at pioneer, kung hindi man pioneer, siyang original at isa sa original, isa at pinaka-pioneer ng livestock, particularly sa kambing. Ano po, nasubukan ko magkatay ng kambing, lalo na yung barako, sisipain ka niya. Pero ang tupa, maamoy. Kaya itinuring si Christ na kordero. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng sala ng sanlibutan. Paglista mo, John 1:29. The Lamb of God who taken away the sins of the world. Nakikinig pa ba tayo? So ituloy po natin mga minamahal. At ito nga po sa Jesucristo ay wala siyang kasalanan. At siya po ay napako sa krus.
At alam mo, nung siya'y napako sa krus at malapit na siyang mamatay, isa sa huling 7 winika niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Isang reason, lista mo ito, isang reason, one reason, no, kung bakit si Christ ay nagkatawang tao, para bigyan tayo ng magandang halimbawang dapat nating sundan. Tinuturo sa atin ni Jesus na sa ating pananalangin, sa Ama tayo manalangin, sa Father. Pakisabi sa Father, not sa Mother. Father. Ang mga tao ngayon kung kani-kanino nananalangin. Alam niyo, ako'y naawa eh. At patuloy akong naaawa sa marami ngayon. Sapagkat ngayon palang Lunes Santo ay nagpapasimula na sila ng pasyon. Tama po ba? At ang pasyon iyan ay tumatagal yan. Ano po? Almost a week po yan. At yung mga nagpapapasyon ay 24 hours yan, round the clock. Salit-salitan yan, walang tulugan yan. At yung mga nagpapapasyon, di ba, 24 hours yan, round the clock. At yung mga nagpapapasyon, nagpapakain yan, tama? Libre yan. Kaya ako noon, kumakanta ako noon sa pasyon eh. Para makalibre ako ng pagkain. Totoo po. Noon, ang mga pasyon namin, siya lang ang tono. Nang si Kristo. Ganon. Ngayon, iba na ngayon ang pasyon ngayon. Nang si Kristo. Wah, yan! Iba na ngayon ang mga pasyon ngayon. Iba na. Yes. Ganyan na ngayon ang mga tono ngayon. Hindi kayo naniniwala, pero totoo. Meron ng ganyan ngayon. Bagamat until now ay pinagkatalunan mo, accepted yung ganyang tunog na nirarap or may binibit. Mabuti wala na may beatbox. Pero alam niyo mga minamahal, and listen very carefully, nakakalungkot. Sapagkat ang religion ay hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng Biblia at ng katotohanan. Ano po yung ibig kong tukuyin? Si Christ po ay nagsabi sa Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. The word patawarin, it means nagkasala. Pakisabi, nagkasala. Pwede ba namang sabihin ni Jesus na Father, forgive them nang hindi sila nagkasala? Amen? At sino yung mga nagkasala? Sino yun? Yung mga taong nag-accuse kay Christ ng mali? Yung mga taong nagbenta kay Christ o yung taong nagbenta kay Christ? Sino yung nagbenta kay Christ? Si Peter, si Peter ba? Si Judas, very good. At si Peter, dininay siya thrice, tama? Yes. Sabi nung servant girl, no? Tumabi siya sa may servant girl eh. Sabi ng servant girl na yun, di ba kasama ka ni Jesus? Hindi. May buntong Galilee ka eh, parehas kayo ng tono. Alay kayo eh. Hindi. For 3 times, dininay niya si Christ. At sabi ko nga sa inyo, 12 apostles, isa, binenta si Christ. Yung isa, dininay si Christ thrice. And the other 9 apostles, ano yan? Nag-scattered yan. Nangawala sa tabi lahat ni Christ yan. Isa lang ang nanatili sa tabi ni Christ, si John the Beloved. Si John the Beloved ang talaga ang nanatili sa tabi ni Christ. Hanggang sa hukuman talaga, andun si John the Beloved. Listen very carefully. Isa sa mga 7 last words, yung sabi ni Christ kay Mary, Woman, this is your son. Behold, this is your son. At ang sabi niya kay John the Beloved, Son, this is your mother. Bakit inihalbilin ni Jesus si Mary kay John the Beloved? Kasi wala na pong apostle sa kanyang tabi. Wala na. Si John the Beloved na lang. Nakikinig pa ho ba kayo? At alam mo kung bakit hindi nawala si John the Beloved sa tabi ni Christ despite
na matindi ang pagsubok na dinaanan ni John the Beloved at matindi ang pagsubok na dinaanan ni Christ, sapagkat laging si John the Beloved laging nakaupo sa tabi ni Christ at nakahilig lagi sa dibdib ni Christ. Yes. Hindi lang siya nakikinig kapag nagpipreach si Christ. Yung tenga niya, dinidikit niya hindi sa bibig ni Christ, dinidikit niya sa puso ni Christ. He wants to hear the heartbeat of Christ. Ay alam mo sa awit 103 verse 7, lista mo ito. Ang sabi sa awit 103 verse 7, nung panahon ni Moses, ang mga Israelita o mga Hudyo ay nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pero iba si Moses. Moses knew the character of God. Si Moses nakilala niya ang Diyos. Hello. Kaya alam mo ninyo, maging ang mga born-again Christian, ang mga born-again Christian iba sa religion, tama? Di ba sabi nga ni Manny Pacquiao, di ba narinig nyo ngayon si Manny Pacquiao? Ano sabi niya Manny Pacquiao? The old Manny Pacquiao has gone, and the new Manny Pacquiao has come. Sabi niya, iba na ang Manny Pacquiao na ito ngayon. Hindi na ito babaero, hindi na ito sugarol, hindi na ito manginginom. No? And I believe with all of my heart, yung last fight niya na yan eh. Yan ang born-again Christian. Anong sabi niya Manny Pacquiao? Dati naman ako nagpe-pray palagi. Di ba lagi naman nagpe-pray yan eh. Pero sabi niya, parehas pa rin, the same Manny Pacquiao pa rin. Until na ako ay nakapagbasa ng Bible. Alam mo, laging sinabanggit ni Manny Pacquiao, ako ay nakapagbasa kasi ng Biblia. Tado pa ngayon ni Manny Pacquiao ang maraming born-again at ang maraming preacher, hindi sila nagbabasa ng Bible. At si Manny Pacquiao ngayon, ambassador siya ngayon. Ini-encourage niya ang lahat ng Pilipino na magbasa ng Bible. Isipin mo. Nakikinig pa ba tayo? Kaya iba ang religion sa born-again eh. Ang religion, ikaw ay tinuturuan at ginagawa kang relihiyoso na ang religion. Pero iba, si Kristo, ginagawa kanyang Kristiyano. At ang mga Kristiyano, yung nakaranas ng bagong buhay kay Kristo. Religion is different from Christianity. There is a big difference between religion and Christianity. I used to be a religious people. Dati rin akong relihiyoso. Pero walang pagbabago. Pero nung ako'y na-born again, October 4, 1995, it was a grand day when I got born again. The things I used to do, I do them no more. Kita o ba rito? Minsan maglalaro tayo, magandang laro. Lalo na sa camp, sumama kayo. Huwag niyong isipin na hindi masyadong maganda yung lugar natin sa camp. Kulang ng tubig at kulang ng ganyan. Hindi ka nagpupunta sa camp dahil sa lugar. Nagpupunta ka sa camp dahil sa turo at sa malakas sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Eh kung naghahanap ka lang pala ng magandang lugar eh, halika, pumunta tayo ng Amerika at magpunta tayo sa Disneyland. Di ba? Eh kung naghahanap ka lang pala ng magandang lugar eh, di wag kang pampuntahan mo. Ang puntahan mo yan, Disneyland. Ang Ocean Park sa Hong Kong ay napakaganda. Mas maganda ang Ocean Park ng Hong Kong kaysa sa Disneyland. Ang Disneyland, maliit lang yan eh. Ang Ocean Park ay napakalaki. At hindi ka pwedeng makaakat doon sa mga bundok na gagamit ka lang ng mga stair. Hindi mo kakayanin. Kailangan naka-escalator ka. At para ka makarating sa kabilang bundok ng Ocean Park kinakailangan i-travel ka ng hangin ka. Sasakyan na kabitin, ita-travel ka sa langit ng Ocean Park. O, isipin mo. Eh kung gusto mo lang pala ng magandang lugar at naghahanap ka lang pala ng magandang lugar, eh wag kang pangkatinan mo. Eh kung naghahanap ka lang pala ng masarap na pagkain, abay, ang dami ngayong mga eat all you can. Makakakain ka rin ng masarap talaga. Kung gusto mo ng mga old-fashioned fried chicken, pumunta ka ng KFC. Medyo ibang klase ang gravy nila ron.
Kung gusto mo naman mga old-fashioned fried chicken na medyo, kumain ka ng mga Zaburi, mga Max Restaurant, mga Priwar restaurant pa yan. Kung gusto mo naman ng medyo malambot-lambot na chicken, pumunta ka ng Kenny Roger. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Eh kung naghahanap ka pala ng magandang lugar, magandang tulugan, masarap na pagkain, magandang pagsiswimingan, magagandang ganito, may mamasyal ka na lang, huwag kang pampuntahan mo. Pero kung naghahanap ka ng masarap na pagkain, nababaguhin ka, matitrain ka, papatak ang luha mo, tuturugin ang dibdib mo, at paglabas mo ng cup, umaapoy ka, maalag ka para sa Panginoon, sasama ka! At hindi ka lang sasama, mamimigay ka pa ng mga pag-sponsor para hindi lang ka lang makasama, para malibre pa natin yung iba. Amen mo ba? May tao pa mo pa rito. Alam nyo kasi ang maraming tao, minsan meron ang katanungan eh, bakit ganun? Sabi nila. Kapag may klase, walang time to Lord, hindi makapag-serve to Lord. Pero kapag bakasyon na, wala pa rin time to Lord, hindi pa rin makapag-serve to Lord. Bakit ganun? Hello? Eh, tama ba ho ba rito? You know, if you are always looking for comfort in this present world, you know, brethren, hindi ka tunay na Kristiyano o malalim na Kristiyano eh. Nakikinig pa ba tayo? Alam mo, si Hesus Kristo, iniwan niya langit, di ba? Isipin mo, araw at gabi, inaawitan siya ng mga angels. Meron siyang trono. Pero iniwan niya ang langit at nabuhay bilang anyong tao. At sa kanyang pagiging anyong tao, pansamantala, nagkaroon siya ng mga magulang. Pansamantala lang, nanghiram lang siya ng magulang. Kaya nga ang tawag niya kay Maria, Ginang. Never na tinawag niya si Maria na Mama Mary. Religion lang ang tumatawag kay Mary ng Mama Mary. Kapag may nabasa po kayo sa Bible na Mama Mary, mag-resign na ako ng pangangaral ko. Yes, ngayon mismo ka agad. Ngayon na ako magre-resign. Never na si Mary po, si Mama Mary. Dapat alam mo, tawag natin kay Mary, Sister Mary. Kapatid natin sa pananampalataya yun eh, amen? Kapatid natin sa pananampalataya yun eh. Yung aral, yung turo, yung teaching na si Mary daw ay nag-ascend sa heaven, like Christ, hindi totoo yun. You know, Mary never resurrected from the grave. Kaya ang sabi naman ni Pacquiao, salamat sa Panginoon, nakapagbasa ako ng Bible. Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that come from the mouth of God. Tuwan-tuwa ngayon si Manny Pacquiao. Noon kung sino-sino pinapakyaw ni Manny Pacquiao noon. Pinapakyaw niya ang mga girls. Pinapakyaw niya ang mga ano-ano at sino-sino kanya pinapakyaw ngayon. Pero salamat sa Panginoon, pinakyaw siya kayo ng Diyos. Amen! Pero alam ninyo, nakakabless si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, bagong born again, panay ang share. Maraming matatagal ng born again, hindi nagsishare. Si Manny Pacquiao, panay ang preach, left and right. Pero maraming preacher, hindi nagpipreach. May tao pa ho ba rito? Kaya si Manny Pacquiao, when I heard him preaching the gospel of Christ, na maraming tinatamaan, sabi niya, okay lang ba kayo? Peace be with you, peace be with you. Kaya siguro ganito na gagawin ko pag maraming tinatamaan, okay lang ba kayo? Peace be with you, peace be with you. Itao pa ho ba rito? Sa makikita po natin mga minamahal na si Hesus Kristo ay walang kasalanan. Amen po ba? At siya po ay napako sa krus. Alam mo, imbis na galit ang mamuo sa kanyang puso, pagpapatawad at paghingi ng tawad sa mga taong nagkasala sa kanya. Ano ang kanyang salita? Father, forgive them. Patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
May tao pa ho ba rito? Hindi nila alam na ang kanilang kasalanan ay maghahatid sa kanila sa kapahamakan. Hindi nila alam na ang kanilang kasalanan ay maghahatid sa kanila sa impyerno. They do not know that punishment is real. They do not know that hell is real. Akala nila katang-isip lang ito. Kaya huwag mawalang galang na po, huwag kayong maniwala sa mga kumakatok-tok sa inyong bahay at gustong magkandak ng Bible study at nagtuturong walang impyerno. Alam mo kung walang impyerno, hindi na magkakatawang tao ang Diyos at hindi na mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Wala namang impyerno eh. Bakit pa siya magpapakahirap magkatawang tao? Bakit pa siya mamamatay sa krus ng Calvary? Wala naman palang impyerno. Since na merong impyerno, tiniis niya ang lahat ng hirap. Saan pinanganak si Jesus Christ? Sa medical city? No. Sa sabsaban. Sino ang mga kasama niya? Mga hayop. Sabsaban, kwadro po yun, kainan po yun. Isipin ninyo, napakayaman ba niya nung siya nagkatawang tao? Hindi po. Naging anak lang siya ng karpintero. Si Joseph, ano po? At katakatakot na hirap ang dinanas niya bilang tao, lalo na nang siya po ay pinaparusahan hanggang sa siya po ay ipako sa krus. Kaya doon sa krus ng Calvary, ang kanyang first, from the 7 last words na kanyang binitawan sa krus ng Calvary ay, Father, forgive them. Patawarin mo po sila. Naisip niya si Judas na pinagkanulo siya. Naisip niya si Peter na dininay siya thrice. Naisip niya ang 10 apostles, 10 disciples na nagpulasan. Nakikinig pa ba tayo? Naisip niya yung mga Hudyo. Binigay siya kay Pontius Pilate. Naisip niya ang mga Romanong nagpahirap sa kanya. At hindi lang yun ang naisip niya. Nakikinig pa ba tayo? Naisip niya ang lahat ng taong nagkasala at patungo sa impyerno. At ang mamagat ng ating message sa araw na ito ay ito po. God wants all people to be saved. Gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Pakisabi lahat. Gusto ng Panginoon na ang lahat ng tao ay maligtas. Gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya ang sabi ni Christ, Father, kanino siya nananalangin, kanino siya namamagitan? Sa Amang sumasalangit. Huwag kang manalangin kanino mang tao. Alam mo kung babasahin ko ang Revelations 22, alam mo bang si Apostle John the Beloved ay lumuhod sa angel? At ang sabi ng angel, huwag mong gawin yan. We are both servants of God. At nang si Peter po, mga minamahal, at ang iba pa po ay luluhuran at sila ay sasambahin. Ang sabi nila, huwag, tao lang kami. Kaya kung ikaw ay sasamba, kung ikaw ay mananalangin, hihingi ng awat at maghihingi ng tulong, kung ikaw ay tatakbo sa gitna ng iyong mga problema at mga pagsubok at laban ng buhay, takbuhan mo ang Amang sumasalangit. Amen? Kaya alam ni Jesus, sinuturuan tayo ni Jesus, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawarin means, nagkasala sila. Anong sabi ng Romans 3:10? Basahin natin. Romans 3:10 says, For all have sinned and fall short in the glory of God. As it is written, there is no one righteous, not even one. Tingin po sa harapan. As it is written, there is no one righteous, not even one. Walang isang mga matuwid, wala kahit isa. Walang matuwid, wala kahit isa.
Kaya listen very carefully, ng mga panahon iyon na si Christ ay nakapako sa krus ng Calvary, nag-intercede, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Hindi lamang niya iniisip ang mga taong gumawa sa kanya ng kasalanan, kung hindi ang lahat ng taong makasalanan. Sino rito ang hindi nagkasala? Taas nga po ang kamay. Alam mo sa Biblia, kung sino pa yung mga relihiyosong tao, sila pang mga makasalanan sa totoo lang. Because they are denying that they are sinners. At anong sabi sa Romans 3:23? Basahin natin ang Romans 3:23, tinan ninyo. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian sa pamantayan ng Diyos. Merong tamang sukatan ang Diyos. Kaya si Amos, the prophet of God was using the word plumb line. Ang plumb line po ay panukat po ng mga karpintero yan. Ang alam ko, ang plumb line, yan yung panukat ng yung panghulog para ano talaga. At yan ang salitang ginagamit ni Amos para ipakita sa mga Israelita na kayo ay nasa kasalanan. Hello? For all have sinned and fall short of the glory of God. At anong sabi ng Isaiah 64 verse 6, tingnan natin maigi. Tingnan ninyo. Isaiah 64 verse 6, all of us, pag sinabing all of us, lahat tayo, have become like one who is unclean. Lahat tayo ay naging mga marumi. And all our righteous acts are like filthy rags. We all struggle up like a leaf, and like the wind our sins swept us away. Anong sabi ganon? Listen very carefully. Sabi ng mga religious people, kami mga matutuwid na mga tao, sapagkat kami mga relihiyoso. We are doing the sacraments, the rituals, and the doctrines of the church. Anong sabi ng Biblia? And all our righteous acts are like filthy rags. Anong sabi ng filthy rags? Alam mo yung salitang rags? Basahan na yan eh. Lalo na pag nilagyan mo ng salitang filthy, maruming basahan. Hello! Kapag hindi ka born again, hindi mo pa tinanggap si Christ, tingin sa magandang lalaki sa harapan. Kapag hindi ka pa born again, kapag hindi mo pa tinanggap si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, kapag hindi mo pa naranasan ang pagbabagong buhay ni Kristo, kahit gaano kaganda ng buhok mo, kahit gaano kaganda ng katawan mo, kahit gaano kaganda at kamahal ng bag mo, kahit gaano ang tindi ng kolorete sa mukha mo, ang tingin sa iyo ng Diyos ay maruming basahan. Kahit na beauty queen ka pa, major, ang tingin sa iyo ng Diyos, maruming basahan ka. Hindi mo pa ako tinatanggap bilang Lord God Savior ng buhay mo, maruming basahan ka sa aking paningin. Hindi ako misabi niya. Isaiah 64 verse 6 ang misabi niya. And all our righteous acts are like filthy rags. Tao pa ho ba rito? Kahit palang gandang lalaki mo, kamukha ka ni Gerald Gabon sa Este Anderson. Kapag hindi ka pala born again, ang tingin sa'yo ng Lord, mukhang basahan ka. Hindi ako misabi niya. Ang Bible misabi niya. Kahit pala, you've got a beautiful face. No? Nakikinig pa ho ba tayo? Pero pag ikaw pala ay nasa kasalanan, maruming basahan na. Hello? Isaiah 53 verse 6 says, Isaiah 53 verse 6 says, we all, lahat na naman tayo, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way. We all like sheep have gone astray. Lahat daw tayo ay mga tupang ligaw. Kaya meron kantang tupang ligaw eh. Lahat daw tayo mga tupang ligaw, nagkanya-kanya ng landas. Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Palakpakan natin si Lord saglit. Pero alam mo, naawat na habag ang Diyos sa atin. Amen? Nagkatawang tao siya at namatay siya sa krus ng Calvary.
Until now, meron nagtuturo si Christ ay hindi Diyos na nagkatawang tao, maling-mali sila. Si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Kung bakit siya nagkatawang tao, kasi mahal na mahal niya ang tao. Tingnan natin ang John 3:16 siya. Tingnan nga natin yung John 3:16 hanggang 18. Tingnan nga natin. Anong sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. God wants all people to be saved. Gusto ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo, kung hindi na born again si Manny Pacquiao, baliwala ang lahat ng kayamanan niya. Hindi niya ito madadala pag siya'y napunta ng impyerno. Kahit magpunta niya ng langit, hindi niya ito madadala. Napakayaman ni Manny Pacquiao. Sabi nga ni Mami Gunisha sa kanya, tama na, mayaman ka na. Tigil na boxing. Tama na. Kaya si Mami Gunisha, kapag nakikipag-boxing si Manny Pacquiao, hindi nanonood yun. At madalas nasa ospital. Hindi mo naman siya masisi. Kasi anak niya ang lumalaban. Amen? Alam na alam natin na maraming namatay sa boxing. Alam natin yan. Alam mo, I was once an avid fan of Cassius Clay. Now Muhammad Ali. The former Cassius Clay. Paborito ko pa yung kantang, Muhammad Ali, he flows like a butterfly and sing like a bee. Saudado ko pa yun. Kaya yung animal sa Cubao sa Anak Center, tinayo yan. In tribute for Muhammad Ali. Trillion in Manila, 1973. Pero, nasaan ngayon si Muhammad Ali? May Parkinson's disease. Hinginig yung katawan. Hinginig. Kamakailan lang, nag-birthday siya at the age of 76 yata. Hinginig siya. So, nagiginig pa ho ba tayo? Boxing is not a sport. Hindi siya sport. Kung minsan nga, ang basketball, minsan, ang hirap din ng basketball talaga eh. Kasi kung minsan, ang mabuti sana kung walang injury sa basketball eh. I used to be a fan, an avid fan of Jaworski. Bakit? Kasi sa Jaworski, kung tawagin niya, living legend yan eh. Abay, ang tanda na, 50 anyos yata mahigit, eh, naglalaro pa, saan ka nakakita ng gano'n? The living legend. Pero nagpunta ng Amerika yan para magpa-opera sa kanyang tuhod because of knee injury. Kaya kahit na ang height ko ay 6'2", magaling ako mag-basketball, medyo nag-resign na ako sa basketball. Kasi medyo nakakatakot din kasi ang basketball talaga eh. Kaya pasensya na kayo, I am not a fan of Jeremy Lin. I am only a fan of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Alakpakan natin sa Lord. Please, don't get mad at me. As I am saying the truth. I knew nothing except Christ crucified. More of this, more of this. Nakikinig pa ba tayo? Verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world. Hindi raw nagkatawang tao si Kristo para hatulan ng mundo. Naparito siya para iligtas ang mundo. Lahat ng tao gusto niyang iligtas. Kaya ang tanong sa akin ay isang kapatid, bakit po kayo nag-serve the Lord? What motivates you to serve the Lord? And I told her, because Christ loved me and died for me. Kung hindi ako minahal ni Christ at hindi namatay si Christ para sa akin, wala ako. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Sino ang Savior? Siya. But to save the world through Him. I'm very sorry. Buddha is not a Savior.
Alam mo, merong unbeliever kasi, unbeliever eh. Babae, meron siyang boyfriend. Sabi ng boyfriend niya, unbeliever silang dalawa, sabi niya sa girlfriend niya, "You look like a god." Sabi niya, "Who's God? Venus? Aphrodite? Who?" Ginawakan yung kanya, Buddha. Joke yun ha? Joke lang yun. Verse 18. Verse 18. Verse 18. Whoever believes in Him is not condemned. Sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan o hinuhusgahan. But whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son. Lahat ng hindi Panginoon niya si Christ, hindi niya Lord si Christ, hindi niya God si Christ, hindi niya Diyos si Christ, hindi niya Savior si Christ. Ang sabi ng Biblia, silang lahat ay kinatulan na. Nasa hatol na sila. So sa lahat ng hindi tumanggap ni Christ bilang Lord, God, Savior ng mga buhay, may hatol na sila. May hatol na yan. Nakikinig pa po ba tayo? Tingnan nga po natin mga minamahal yung 2 Peter 3:3-9, lalong gumaganda yung ating pag-aaral. Tingnan ninyo. First of all, you must understand that in the last days, scoffers will come. Nakikinig pa ba kayo? Scoffing and following their own evil desires. Verse 4. They will say, where is this coming? He promised. Ever since our fathers died, everything goes on as it has since the beginning of creation. Verse 5. But they deliberately forget that long ago, by God's word, the heavens existed, and the earth was formed out of water and by water. Verse 6. By these waters, also the world of the time was diluged and destroyed. Alam mo ba na ang ating mundong tinitiran ngayon, ito'y nasira na noon, nawasak na noon. Ano ang nagwasak sa mundong tinitiran natin ngayon? Baha nung panahon ni Tandang Noe. Akalain mo pa namang araw na araw, summer na summer, may El Nino phenomenon. Sabihin ba naman ng Diyos sa kanya, gumawa ka ng arko, at darating ang baha at ang bagyo, isakay mo ang pamilya mo riyan, isakay mo dyan ang dalawa-dalawang partner ng hayop para hindi mawala ang lahi at lipi ng hayop. At lahat ng gusto pang sumama, pasamahin mo. At habang ginagawa ni Noah ang arko, pinagkatawanan siya ng maraming tao. Tandang Noe! Ano ka ba naman? Kainit-init ng araw. Ano bang bagyo't baha ang sinasabi mo? Hindi po pinansin yun ni Tandang Noe. Kaya anong sabi ng Biblia? Nang dumating na po ang bagyo't baha, 80 tao ang naligtas. Mas marami pa yung hayop, partner. Nakikinig pa ho ba tayo? Kesa tawanan mo ng tawanan, pati mo sawayin, kalabitin mo. Nakikinig pa ho ba tayo? Tuloy natin ang pagbasa. By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire. Darating ang time, wawasakin naman ng mundo, hindi na ng tubig, apoy na. Being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. Tuloy natin ang pagbasa. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Iba pala ang panahon ng Diyos. Sa atin na 1,000 years na, sa panahon ng Lord, 1 day pa lang. Isipin mo. Kaya sinasabi raw ng mga scoffers, no? Yung mga manlilibak. Ang sabi nila, nasaan yung rapture of the church na sinasabi ninyo? Nasaan yung paghuhukom na sinasabi ninyo? Ba't wala pa rin until now? Ito ang sagot ng Panginoon sa verse 9. Pakinggan natin. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness.
He is patient, no, with you, not wanting anyone to perish, but everyone to keep to repentance. God wants all people to be saved. Dinidelay ng Diyos ang rapture of the church. Dinidelay niya ang kanyang paghuhukom. Amen? Sapagkat nakikita pa ng Panginoon, marami pa ang nasa bisyo at kasalanan. Kaya pag ikaw ay gumagawa ng kasalanan, may nakahuli sa'yo, huli ka! Ay, ano ba naman yan? Ano mo ang ibig sabihin kaya ka nahuli? Binibigyan ka ng Lord ng chance na makapagsisi ng kasalanan. Eh, lingkod na niso, hindi ako mahuli. Hindi ba ako binibigyan ng Diyos ng chance? Binibigyan ka parang ng chance. Whether mahuli ka o hindi, binibigyan ka ng Lord ng chance. Amen? Ang ganda ng sinabi rito. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ang lahat ay pinapahintulutan ng Diyos na makapagbalik loob sa Kanya. Alam mo, isang bilanggo na nahatulan ng kamatayan, matagal na itong panahon dito sa true story, ang na-born again sa loob ng kulungan. Pero wala na siyang magagawa, ang hatol ng kamatayan ay dumating na. Ang kagandahan na lamang po bago siya namatay, na-born again siya. Sumulat siya at ngayon ay pumapalaot siya, isang malinggit na pulyetos, pumapalaot yung kanyang buhay. Na sinabi niya, nagpapasalamat siya sa Diyos sa loob ng bilangguan ay merong nangaraw na isang babaeng preacher, a missionary preacher in the name of Olga. American preacher. Tumayo pa ng Pilipinas para mangaral. At hindi natakot na nangarap sa loob ng bilangguan, Muntinlupa. At na-born again isang bilanggo na malapit ng Binaid. At siya ay na-born again bago siya nakita. Amen? Nakikinig pa ho ba tayo? Sa ayaw mo sa gusto, lahat ng tao ay i-evangelize natin. Amen? Makakarinig ng salita ng Diyos. Sa ayaw mo sa gusto, lahat ng bansa ay makakarinig ng salita ng Diyos. Sa ayaw mo sa gusto, laging may magpapaalala sa iyo na ikaw ay magbalik loob sa Panginoon. Sa ayaw mo sa gusto, laging may magte-text sa iyo na ikaw ay magbalik loob sa Panginoon. Sa ayaw mo sa gusto, laging may mag-aabot sa iyo ng tracts. Sa ayaw mo sa gusto, lagi kang makarinig ng preaching ng gospel of Christ na magbalik loob ka na sa Panginoon. Sapagkat ang nais ng Panginoon na ang lahat ng tao ay makapagsisi ng kasalanan at hindi mapunta ng impyerno. Hello! Sige po, lakasan natin ang palakas sa Diyos. Kahit saan ay ipapangaral ang salita ng Panginoon, napapanahon man o hindi, ipapangaral ang salita ng Diyos. Because God wants all people to be saved. Alam mo, tayo mga na-born again tayo, iba't iba tayo ng karanasan eh. Si Ate Mors ay na-born again sa radyo. Nakapakinig siya ng radyo, na-born again siya. Ako ay na-born again sa isang birthday party. Hindi ko alam na ang party pa lang napuntahan ko, born again Christian pala yun. At bago ko nagkainan eh, nag-preach muna yung pastor na yun at ako'y na-born again. Kanya-kanya tayo ng experience nang tayo na-born again. At kung babasahin mo ang banal na kasulatan, alam mo ba, iba't ibang lugar ay nakaranas ng born again experience ng maraming tao. Alam mo ba, si David Wilkerson, buhay pa pala siya until now. 83 years old na yata siya ngayon. Alam mo ba si David Wilkerson, ang ministry niya? Nagpupunta yan sa mga nag-aaway ng mga gang. Dalawang gang nagrarambulan, nasa gitna siya, nagpipreach siya. Grabe ka. Buhay pa pala siya. Sa Amerika. Kaya nga bago umalis yung uncle ko sa Totoy, sabi ng kapatid ko, doon ka umaten kay David Wilkerson. Tama, kasi si David Wilkerson ay isa sa mga humangon sa aming magkakapatid. At buhay pa pala si David Wilkerson. Isipin mo, nagrambulan ng dalawang kang, nasa gitna siya, nangangaral sa dalawang kang. Bakit
kinakailangan magsugo ang Panginoon sa gitna ng away ng dalawang gang. Magsusugo ang Panginoon ng preacher. Sapagkat nais ng Panginoon na sila'y maligtas at mabigyan ng chance ang makapagbagong buhay. Amen? Habang nangangaral ako sa radyo, napakinggan ako ng isang babae na nagkatrabaho, isang civilian employee ng AFP. Nilapit ako sa kanyang commander at inimbitahan ako. Nakarating ako ng Fort Bonifacio, Camp Aguinaldo, hanggang Malacanang para makapag-preach sa mga sundalo. And God allows it para bigyan sila ng chance na makapagsisinang sila ng makapagbagong buhay. And listen very carefully, hindi papayag ang Diyos na merong pupunta ng impyerno. Hindi siya papayag. Kaya ang sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. They do not know that punishment is true, is real, and hell is real. Is real. Sabi nga, nakikinig ba ba tayo? Totoong-totoo ang impyerno. Pero alam mo, nakakatawa ang Diyos. Listen very carefully. Ano ang sabi sa Mark 10:45? Basahin natin itong maigi. Mark 10:45. For even the Son of Man, si Jesus Christ tinatawag ng Son of God kasi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Tinatawag din siyang Son of Man dahil nga siya ay Diyos na nagkatawang tao. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Alam mo yung word na ransom? Ang ibig sabihin ng ransom, substitute. Pakisabi, substitute. Kaya merong word na, o merong doctrine na substitution. Anong ibig sabihin niya? Tingin sa magandang lalaki sa harapan. Kunyari ako, Abu Sayyaf. Kunwari lang ha. Pero hindi naman ako mukhang Abu Sayyaf ha. Kunwari ako, Abu Sayyaf. Kinidnap mong isang teacher sa Masila o sa Sulong. Kinidnap ko siya. At sabihin ko sa pamahalaan o kanino man, hindi ko siya papakawalan. Malibang magbigay kayo ng $1 million. Tama? Narinig nyo yan, nababasa nyo yan. Ngayon, pag hindi nyo ako binigyan ng $1 million, puputan ko ulo niya, puputan ko siya ng ulo. Ngayon, yung $1 million na ibibigay mo sa akin, ang tawag doon ay ransom. Tama ba yung pronunciation mo? Kung mali mo yung pronunciation mo, yun ang kahulugan nun. May kinig pa ho ba kayo? Iyong pera na ransom money, nakikinig pa ba tayo? Papalit yun, amen? Papalit sa babae, amen? Listen very carefully. Sabi ng Biblia, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo patungo ng impyerno. At patungo tayong lahat sa impyerno. Pero merong naawa. At nang naawa, ang Diyos na ito, nagkatawang tao siya. Amen? Siya ang naging kapalit natin, substitute natin. Parang basketball, di ba sa basketball, di ba pag meron ng injured na, or na penalty na, ilang foul ba yun para maalis na siya? 6 fouls, mga ganyan. Papalitan na siya, substitute na yan. So tayong lahat ay patungo ng impyerno, meron sa ating substitute, si Christ. Nag-substitute si Christ, naging ransom siya. Amen? He became a ransom sa atin. Nakikinig pa ho ba tayo? Pakisabi, substitution. Yan. Kaya merong doctrine of substitution. Kung merong doctrine of justification, sanctification, may tinatawag na doctrine of substitution. Nakikinig po ba tayo? So mga minamahal, siya po ang naging kapalit. Kaya balikan natin ulit yung ating text bago tayo magwakas na po tayo.